dumating. Luke 19 verse 10. Di ba? To seek and to save the lost. Yun yung pinunta dito ni Jesus Christ. Aside from, di ba, mag-heal siya, magpapakain siya, etc., etc. So, 2 Corinthians 4 verse 4. Mas higit pa dun sa kasalanan natin na pinili natin, mas nagiging maganda pa yung kasalanan sa atin. Dahil may tumutulong sa atin na pagandahin siya. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang maisipan ay binulag ni Satanas. Na naghahari sa mundong ito. Okay? Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, nung dumating yung Panginoon para hanapin tayo, para tawagin tayo, tayong mga lumayo dahil sa kasalanan natin. Dahil sa sarili nating pagpili. Meron pa ngayong isang voice pa o boses pa na nagsabi, huwag, pumunta ka dito. Hindi, ito yung tingnan mo, huwag doon. At lilituhin ka, dadayain ka, tapos ubos na yung oras mo. Hindi ka na, kahit na alam mo, hindi, tinatawag ako ni Lord eh. Hindi, alam kong namatay si Jesus Christ para sa akin. Kahit na alam mo yun, na kailangan mong maligtas. Kahit na alam mo na si Jesus Christ long time ago, tinatawag ka na niya. Lumapit ka na sa akin, dapat maligtas ka na kasi may pupuntahan ka hindi mabuti. At alam mo kung bakit alam natin na ito ay seryoso? Jesus has to die for that. Kung hindi seryoso yung dulo, hindi na mamamatay yung God para sa akin. Hindi na mamamatay yung God para sa iyo. Huwag kang magpadaya sa iniisip mong dahilan kung bakit hindi pa ako lalapit kay God. Hindi ko ba siseryosohin yung buhay ko sa Kanya? Kasi si Satan, yung mayroong kagagawan nung options mo na hindi mo tinitake si God seriously. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon sa kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritong naghahari sa mundo. Siya rin ang espiritong kumikilos, sabi niya rito, sa puso ng mga taong, ayaw sumunod sa Diyos. Merong ganito na puwersa. Mga kaibigan, meron. There is something wrong in the world and behind that ay deception ni Satan. Aside from yung tao, di ba? Merong malaki na ganito. Dati namuhay din tayong katulad nila. Kinakausap ni Paul ay yung mga Christians. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Sinunod natin yung masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayang iyon, sabi niya, nararapat tayong parusahan ng Diyos. Hindi tayo nararapat maligtas kasi walang sino mang tao na karapat-dapat maligtas. It is not your right to be saved. It is your right to be condemned. Dahil yun yung buhay mo na ginusto mo. Yun yung buhay mo na ginusto mo until sa dumating si God. Hindi ka lamang para tawagin, para kunin yung ating kalagayan. Praise God, praise Jesus. Tayo yung mamamatay ng eternal. Hindi, siya na, yung eternal, ang titikim ng kamatayan para sa atin. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hindi nung tayo ay mabait na, nung tayo ay karapat-dapat na sa kanyang kaharian. Hindi. By grace we are saved. For God so loved the world because of grace, of love, of mercy ng Diyos natin, kaya tayo maliligtas. At yung grace, mercy, and love na yon, humakbang siya patungo sa judgment ng bawat isa sa atin sa krus. Yun yung ginawa ni God sa atin. Yun yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Diba? Sapagat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan yung mga tao. No! Hindi niya tayo gustong hatulan. Ang judgment ay hindi niya gustong ibigay sa atin. Pero kung magtatapos tayo sa judgment, ibibigay niya sa atin yung gusto natin. Remember, it's your choice. Hindi pwedeng gusto mong mabuhay na walang God, tapos sa dulo, nandun si God at papapasukin ka niya. Kahit gusto ka niyang papasukin, ayaw mo pa rin pumasok. Kasi why? Nasanay ka ng mabuhay na walang Diyos dito sa mundo. Nasanay ka ng mabuhay sa kasalanan, at yung pupuntahan mo ay walang kasalanan, paano mo magugustuhan yung langit kung sakali? Kung unrighteousness yung gusto natin, sin yung gusto natin. Di ba? Kasi ayaw niya tayong hatulan. So bakit tayo hahatulan isang araw? Bakit tayo magtatapos dun sa
kapahamakan isang araw. Sinabi din ni Jesus Christ yun. Hahatulan tayo or hinatulan sila dahil dumating ang ilaw dito sa mundo, dumating si Jesus. Di ba, inilawan niya yung problema, nakita natin yung kalagayan natin, ngunit mas ginusto nating manatili sa dilim. Gusto nating manatili sa maluwang na daan. Gusto nating manatili sa daan at ang dulo nun ay kapahamakan. Kaysa lumapit sa liwanag dahil yung ating mga gawa ay masama. Pero di ba dapat pumunta tayo sa Kanya para yung ating gawang masama ay matulungan niya at malinisan tayo? Kasi gusto nga niya tayong iligtas eh. Ayaw niya tayong hindi iligtas. Tayo yung nagsabing hindi, ayoko. Hindi niya tayo tinatanggihan. Tayo yung tumanggi sa ating tagapagligtas. Tayo yung tumanggi sa ating kapalaran na napakabuti, na yung God lang yung pwede makapagbigay sa atin. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag. As long as mayroong kasalanan na ginugusto yung tao, hindi siya lalapit sa kaligtasan. Hindi niya makikita ito na importante, hindi niya makikita ito na una sa prioridad, hindi niya makikita ito na dapat nasa listahan ng mga bucket list bago siya mamatay. Ayaw niya sa liwanag, hindi siya lalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Anong mahalaga sa buong kwento nito? Simple lang po ito. Binigyan lang natin siya ng medyo detalye, di ba? Hinimay-himay lang natin. Okay? Ano ang mahalaga dito? Tayong lahat ay makasalanan. Yun yung good news. Yun yung bad news. Ang good news ay dumating si Jesus Christ. At hindi lang importante ito sa mga tao almost 2,000 years ago, all the time importante ito. Na kinakailangan natin mag-decide. Nung dumating si Jesus Christ, yun na yung ating kaliwanagan ng lahat. So, naliwanagan na, mayroon tayong dalawang daan, wala tayo dun sa daan na matuwid, palaging ito yung daan natin, yung hindi mabuti, etc., etc. Yung truth, mas maliwanag na sa atin sa kasalukuyan. Dapat na tayo mag-decide. Okay? Katulad ng sinasabi ng Chronicles kanina, wala kahit isa na hindi nagkakasala. Sabi ni King Solomon yan sa Old Testament. Alam mo yung sinabi niya sa verse 37? Kung sa huli, magbago ang kanilang puso, yung mga makasalanan, at magsisi at magmakaawa sa inyo, na nagsasabi, nagkasala kami, napakasama ng aming mga ginawa. Kasi minsan, nasusurot yung budhi mo dahil sa konsensya mo. Not unless manhid na yung konsensya mo at magpapatuloy ka sa alam mong mali. Sabi niya, dinggin niyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan. Diyan sa inyong luklukan sa langit, bigyan sila ng tagumpay, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan laban sa inyo. Kasi kapag hindi ka lilipat sa daan na makitid patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ko sasabihin na itry mo. Okay? Utos ni God na maligtas ka. At pwede mo sabihin, bakit niya kayo inuutusan? Di ba? Anong pakialam niya sa buhay ko? Wala naman sa dapat pakialam sa buhay mo eh. Kaya lang, alam mo ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan yung dulo na yon? Di ba? Inuutusan ka niya kasi para yung choice nasa iyo. Eventually. Hindi ka lang niya nire-request. Pero alam mo kapag utos yan, merong consequence kung sakali. Si Apostle Paul si Jesus Christ ay dumating eventually. At sinabi niya sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Yung sinasabi ni King Solomon kanina, na kapag nagkasala sila at kanilang kinilala yung kanilang mga kasalanan at tumingin ng tawad, patawarin mo sila. Yun yung gagawin talaga ni God sa atin. Tapos nung dumating si Jesus Christ, yung God na kinakausap ni King Solomon at nagkatawang tao siya, ito yung sinabi ni Jesus Christ bago siya umalis. Diba? At mangaral na yung mga alagad. Mark 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Hindi lamang yung humingi ka ng tawad, kasi dapat humingi kang tawad. Very basic yan. Mag-sorry ka sa tao, o kaya mag-sorry ka kay God. Very basic yun. Pero, naniniwala ka na patatawarin ka niya. Obviously, kinakailangan mo ng faith. Diba? At magpabautismo ka din sa tubig. Hindi ito binyag. Okay? Hindi binyag. Walang babies. Alam mo yung basis ng baby baptism or credo baptist yata ang tawag nila diyan, credo baptism. Ang basis niya na yung original sin. Dahil iniisip ng Catholic Church, yun yung kanilang katekismo, na ipinanganak tayong may kasalanan, original sin. Kaya kapag baby ka pa lang, kinakailangan kang binyagan. Okay? Hindi. Kasi hindi totoo yun.
Kaya ang kinakausap dito ni Jesus Christ ay yung mga dapat pwede nang sumampalataya. Saka sila pwedeng mabautismuhan. Alam kasi nila na nagkasala sila, kinakailangan nilang maniwala, na kinakailangan silang mapatawad at mapapatawad sila. At pag nagpabautismo sila, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus para sa kanila, naa-apply sa kanila sa time ng kanilang baptism. Kaya sinabi ni Jesus Christ, faith and baptism saves. Nagliligtas. Kasi maraming mga Christians, maniwala ka lang, save ka na. Walang ano pa man, di ba? Nasasabihin sa'yo na dapat gawin mo to, gawin mo yun, wala. Kaya lang, pagkatapos mong maniwala, ang dami-dami nilang sasabihin na dapat mong gawin. Kala ko ba maniniwala lang ako? Dahil kinakailangan kong umaten, kinakailangan kong magbigay, kinakailangan kong gawin yung mga bagay na ito. Di ba maniwala lang ako? Di stay na lang ako sa bahay namin. Pero hindi daw dapat yun. Okay, so, kailan palaging dapat kang gumawa para ma-reverse yung iyong disobedience, i-reverse lang siya ng iyong obedience. So, faithful ka nga lang this time. So, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito yung invitation ng Panginoon noon hanggang ngayon. To avoid yung option na hindi mabuti. Kasi, palaging yung eternal option ay your choice. Okay? So, ibinibigay ko po kayo, thank you, sa chairman, si Ate Bebs. Thank you, thank you. Maraming salamat, Pastor Eugene, sa ating pananalita ngayong araw. So, yun po, dalawa lang po yung choice na pagpipilian natin. At sana maging wise tayo sa ating mga choice. Pipiliin ba natin yung buhay o yung kamatayan? Pipiliin ba natin yung blessing o yung curse? Or heaven or hell? So, nasa atin po yung pagpili palagi. Meron pa po pala tayong isang bisita na dumating. Siya po si Miss Nathanie Lazo, na dinala ni Brother Brian. Nasaan po siya?